Good morning everyone. Tara basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 3 November 2023. Nandito na tayo sa Ikalawang Hari, chapter 5. Kahapon guys, nagkamali ako yung Ikalawang Hari nagiging unang hari, bigkas ko. Pero Ikalawang Hari yun ha. So, tingnan nyo na lang yung description lagi. Kung saan aklat tayo nakaano. Okay. Pinagaling ang kitong ni Naaman. Ikalawang Hari, chapter 5, verse 1. Sa Syria ay may isang pinuno na hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinapagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na kitong. Verse 2. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita, naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Verse 3. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. Verse 4, nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Verse 5, sinabi naman ng hari, sige, pumunta ka at magpadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Ang mahal talaga noon magpaano guys, magpa-check up. Verse 6, magpa-doktor pala. Pero pumapunta sila sa propeta guys. So it means yung propeta pinaka-doktor na rin nung araw. Kasi nakakabuhi ng patay, nakakagaling ng mga may sakit. So yun. Okay, pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto. Grabe guys, 6,000 pirasong ginto. At 10 magagarang kasuotan. Mga ilang kilo kaya yung ginto na yun. Verse 6, dala rin nila ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, Mahal na hari, ang mga dala nito'y sinaaman sa aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang kitong. Verse 7, nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, Ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Verse 8, nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, Bakit kayo nababahala? Papuntahin ninyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. Verse 9, nalaman ito ni Naaman kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ang maraming niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Verse 10, ipinasabi sa kanya ni Eliseo, Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong kitong. Verse 11, nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagan ang Diyos na si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking kitong at ako'y pagagalingin. Verse 12, at bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Verse 13, ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinapagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyon? Gaano pa iyang ipinaguhugas lang kayo para luminis? Verse 14, kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbilin ng propetang sa Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Verse 15, si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito pagdamutan ninyo itong aking nakayanan. Verse 16, ngunit sinabi ni Eliseo,
Saksi si Yahweh ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng kahit ano. Pinilit siya ni Naaman ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Verse 17, dahil dito sinabi ni Naaman, kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Kakargahan ko ng lupa ang aking 2 mula. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sinumang Diyos, liban kay Yahweh. Verse 18, at sana ay patawarin niya ako sa gagawin ko, kasi pagpunta ng aking hari sa Raymond upang sumamba, isasama niya ako at kasama ring luluhod. Sana'y patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo ng Raymond. Verse 19, sinabi sa kanya ni Eliseo, humayo kang payapa ng malayo-layo na sinaaman. Verse 20, na isaloob ni Gehazi na lingkod ni Eliseo. Hindi tinanggap ng aking Panginoon ang ibinigay sa kanya ni Naaman. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hahabulin ko ang taga-Siryang iyon at hihingi ako sa kanya ng kahit ano. Verse 21, sinundan nga niya si Naaman nang makita siya nitong tumatakbo. Bumaba ito ng karwahe, sinalubong siya at tinanong, may problema ba? Verse 22, sumagot siya, wala naman po. Pinasunod lang ako ng aking Panginoon. Ayan na nasiraan na si Eliseo ng kanyang, yung kanyang, nasiraan na siya ni Gehazi. Nakalagay sa verse 22, guys. Sumagot siya, wala naman po, pinasunod lang ako ng aking Panginoon para sabihing may dumating na 2 mahirap na propeta mula sa Ephraim. Kung maaari raw ay bigyan mo sila ng 35 kilong pilak at 2 bisang damit. Verse 23, sinabi ni Naaman, tanggapin mo sana itong 70 kilong pilak, at pilit niyang ibinigay ang 70 kilong pilak. Isinilid ito sa 2 supot kasama ng 2 bisang damit at ipinapasan sa 2 niyang tauhan. At ang mga ito'y naunang lumakad kay Gehazi. Verse 24, pagdating sa Brol, kinuha niya sa 2 ang mga dala nito at pinabalik na kay Naaman. At itinago niya sa bahay ang mga supot at mga damit. Verse 25, pagkatapos bumalik siya sa kanyang Panginoon, tinanong siya nito, saan ka galing, Gehazi? Hindi po ako umaalis, sagot niya. Verse 26, sinabi ni Eliseo, hindi ba't kasama mo ang aking espiritu nang bumaba sa karwahe si Naaman at salubungin ka? Hindi ngayon panahon ng pagtanggap ng salapi, damit, taniman ng olibo o basanto, pabaka at mga alipin. Verse 27, kaya't ang sakit sa balat ni Naaman na parang kitong ay mapupunta sa iyo at sa mga susunod mong salinlahi. Nang umalis si Gehazi, nagkaroon siya ng maputing sakit sa balat na parang kitong ayun na. Naisumpa na siya. Ayoko ng ganun, guys. Pero mo isa lang nagkasala. Pero yung sa salinlahi na ang magmamanad pati ng mga sakit na yun. So, ibig sabihin, yung angka ni Gehazi, magkakaroon na rin ng kitong. Mahaba-haba na itong guys. 2 Hari, chapter 6, pinalutang ang talim ng palakol. Bukas ko na lang ito basahin kasi mahigit 1 pages. Hanggang hanggang 33 verses. So, bye everyone. God bless.